kapag abot ng AOE. So technically maganda yung export ngayong meta. Barakimi for Onyx 9 lives. This is a hero for Sean sa mid lane. Ito rin yung maniac na maniac generating Kimi ni ni Sean na inagaw lang ni Kaloy kung di ako nagkakamali yung kanyang pang savage noong MTL Philippines Season 5 Finals. So, now na locked in na yung dalawang lineups for both of our teams. It's up to Onyx 9 lives. The pressure is on them na tapusin na yung laban. But the pressure for the side of Team Falcons naman is to extend this series na hindi sila mabangasan. Kasi sa run nila for Seagull qualifiers ay undefeated pa right now yung Team Falcons. So ito yung isa sa mga pwedeng maging unang dagok, yung unang talo ng Team Falcons. So for Onyx 9 lives, they must complete this win or this game para bigyan ng unang talo ang Team Falcons. And I must say, yung lineup naman ng Team Falcons right now ay kayang makasurvive ng every single one of them. Lahat sila ay may sense of survivability, diba? Para sa parehas sa kupunan na to. So technically walang problema sa mga lanes ng Team Falcons. Lahat sila kayang mabuhay. Sino man yung dumating from Onyx 9 lives kasi yung Nana may passive, si Ogwen may healing, yung Joy makulit, yung Granger mobility wise andyan, yung X-Board di naman ganun din kabilis mamamatay up against the Uranus. Pero ang idea kasi ng 9 lives dito is to somehow survive din yung early game para para makapag-scale up ang 9 lives, para makapag-scale up yung 1-1 ni Nosha. Again, ulitin ko lang sa mga manonood, si Nosha po yan hindi po yan si Yok TZ. So naka-IGN lang ng Yok TZ. Baka kasi nagtataka kayo o baka na-excite kayo kasi si Yok TZ ba ay nasa panibagong team na. But then again, looking at this team fight, Lansu, pumasok nga lang si Ogwen doon sa kanyang second skill. Was able to knock up 3, pero hindi niya hindi naman din enough yung damage output para to make down ng isa. Ogwen is there, Flapties is there as well. Nandiyan lang mga flame tower na mabalik pa. No second skill, pero naipit na si Flap at hindi siya makatakas. Pinaga armor is gonna go down. Flapties at si Ogwen ay tumatakbo doon sa damage output ng 9 lives. Meanwhile, Kyle TZ dashing in. Traction falls, not connecting. View, makakatakas pa. May passive. Kyle TZ is forced na lumayo doon sa turtle objective even without the heavy screen of Kane Schofield. Enough yung zone potential ni Lansu. Low on HP si Flap TZ. Binuhat bigla si Lansu. They were able to get the turtle, pero yung buhay ni Lansu ay mamukuha din. First blood secure. Hanap ko, pero Uranus ang ilalabas ng Onyx 9 lives. For the side of 9 lives, even though nakuha na yung turtle, Team Falcons will get that lead. 700 gold to 800, not that so significant for Team Falcons. Check. But the thing is, this is way too better na dumating sila at makaabot sa ganitong early game. Unlike the game number 1, nakalamang kagad dito. Kumbaga nag-set kagad ng tempo etong Team Falcons and they immediately shut down the sustained heroes of Onyx 9 lives. Yan yung prowess ng X-Board, pre. Diba? Alam naman natin ng X-Borg, isa yan sa mga anti-tank heroes dahil nga sa true damage na meron siya. And with this X-Borg from Flap TZ na agresibong maglaro talaga, pag to nagamit, nakaikot ng matiwasay sa mapa, time to time, true damage ang marireceive ng Team Onyx 9 lives. Oo, the truth hurts kasi, pre. Diba? Masakit ang katotohanan. And yun ang pinanghuhugutan ng Team Falcons. And considering na for 9 lives, hindi rin biro for Kimi and a 1-1 kapag nadikitan ka na ni Flap TC later on, di ba? So ang kailangan lang is for few and the other members of Team Falcons to force that needles and flowers from Nosha. So kapag naabot siya nung Molina, pero teka lang on the mid lane.
The only good thing is that na-pop nila yung passive ni Pew. So medyo bawas yung posibleng aggression coming in from Team Falcons. But Flap Teasing, alam din niya na walang mangyayari sa lane niya kung sasabayan niya lang si Lansu. The better thing to do is sumama na sa mga team fights. Pero look at the zone. I mean, kinailangan ni Flap Teasing bumalik para hindi maubos yung energy pace at madepensahan yung Torre. And that gave 9 lives the advantage onto the turtle. Madali yun eh. Onyx 9 lives with Akai against a Joy. Parang yung Lancelot, ikaw kung sa tingin mo, ano yung lamang, kumbaga, sino yung mas lamang sa'yo sa Akai? A Lancelot or a Joy? Parang mas okay talaga yung Lancelot eh. Kasi mas madaling yung Joy, dolasan yung yung heavy spin. May dunggol kasi yung Akai, di ba? Yung kanyang first skill, if I'm not mistaken, yung dash niya. So that is enough para pigilan kasi yung yung dash ng isang Joy. Unlike the Lancelot, ang dami niyang ways to dodge a possible pin down, 'di ba? So technically for 9 lives, they nakuha nila yung advantage doon sa jungle matchup dito sa game na to. And giving Lansu that Uranus, I mean, has been a problem ever since game number 1 against Team Falcons. Parang parang alam niya, 9 lives. Kumbaga yung kahit ulitin nila yung mga ginagawa nila against yung Falcons. It's driving to Falcons crazy on every rotations. Oo, na parang lagi silang naiipit sa mga dapat nilang gawin, but Ogwen failed that second skill. Papunta kay Nosha, sumubok buhatin pero may hindi na silang flowers na gagamitin, kaya hindi na makakatakas pa si Ogwen at tumutuloy lang yung mga bala from Super Marco, but Onyx 9 lives pinapagpag lang lahat ng bala. Naku parang po. mini-matrix lang. Hindi sila tuloy-tuloy hindi kumbaga hindi nila ipipilit na makuha yung mga kills na ganun. Alam nila kung kailan magba-back out, kung kailan aatras ulit. And they're not giving Team Falcons any chances or kahit konting buwelo lang na makabalik sa mapa dito. Though, eto nag-a-attempt si Flap Teasy na sumabay doon sa may turtle pit. Nandun din naman si Kaloy sa may likuran just in case na masundo yung kanyang mga kampe. Pero papalag pa rin Kane with the retry and the turtle sa likuran na palalim. Doon si Kyle pero makakalabas ng buhay. Si Stay Freaky nga lang ang mapapunish dito ng Team Falcons. Team Falcons will decide to reset things out. Napakagandang retry timing mula kay Kane Scofield. He was shoved away. Pinipilit na ng Team Falcons i-zone si Kane Scofield. But then again, he delivers that retribution. Makukuha pa rin niya yung objective na yon against Team Falcons. Still, the lead is onto the hands of 9 lives. And up to now, hindi pa natin makita yung ray of hope for Team Falcons. Because even if nandun si Flap Teasy sumasama sa team fight, hindi niya magawa yung responsibilidad niya na habulin yung backlives. The thing is, for 9 lives, masadong mailap, masadong malikot. Yung likot na yun aggressive, hindi siya paatras, pre. Di ba? Yung likot na talagang tuloy-tuloy with the 1-1, with the tiger pace. You saw that against the X-Borg. Usually tatakbuhan mo lang yon, pero sila yung tamang space lang na likot tapos babalikan nila si Flap Teasy that time, and that last insanity is used defensively. Using those skills, utilities defensively, parang alam mo na hawak na ng 9 lives dito ang ultimo opensa na meron ng Team Falcons. Kasi there's something wrong kapag yung mga pang-engage na skill ay ginagamit mo ng panakas. Diba? Alam mo na. May mali na Hindi mo na kayang sumabay, pero ngayon ay binuhat. And yung damage is enough to take down another problem from 9 lives. Traction Pulse well correct. Flap Teasy has the Firaga armor. Yun yung adjustment doon sa export. Na paggamit mo ng Last Insanity at nakuha mo lahat ng baterya, babalik din yung Firaga armor mo. Yun, kaya nga meta ulit to Bukod sa mas malaki na ngayon yung Firaga niya, it's very easy para makakuha ulit ng Firaga armor. Pero talo yung Onyx 9 lives dun sa nangyaring palitan na yan. They lost the Uranus of Lansu sa may bottom lane, nawalan pa sila ng isa pang inner turret at wala silang napala sa may mid lane dahil nga doon sa mga Firagas dito ni Flap Teasy, and these may again bring Falcons back into control kasi tinan mo sila na ulit ang umaagro
pagdating dito sa Turtle Pit, though, hold pa rin yan ng 9 lives. Binabalikan natin yung game number 1 na kung saan ganito rin. Hawak 9 lives sa That's early, makakabawi yung Falcons, but Lansu, ganun lang kabilis bibigyan. Pero yung Retro ni Kate Scofield ay nandyan para kumuha ng trade at Turtle para sa buhay ni Lansu. Super Marco is getting those bullets down. Yolak, si Kaloy ang matutumba pero nakaalipad naman siya sa kabilang banda. Dalawa yung tutumba. 14 Falcons at hindi pa tapos. Si Ogwin na-hold pa. Super Marco may mga bala pero hinaharangan lang ni Kate Scofield para sa mga kampi niya. Wow! Akala natin hindi magagamit ng matiwasay ng 9 lives yung Lord na to dahil napaslangan sila ng isa. Yung trade na gusto ng Falcons, Hero over the Lord, ay hindi nag-matter for Onyx 9 lives kasi doon sa paglipad. Netong Ryuk Easy, napatas ngayon ng Team Falcons at kalalabas lang ng Lord at pwede nitong gamitin sa pagbabalik netong ni Lansu. Is on the match point. 5 Ganun plus lang. the Lord. Yung Torre sa taas ang balak targetin ng 9 lives. Nakahanda din naman. The double marksman setup. The Kimi 1-1 mula sa 9 lives. Pwedeng tumore, traction pulse, Piraga armor na wala. Nasinsanti bigla pero Foreman knock-up mula kay Kaloy pero masyadong malalim pero hinabol lang at tinuloy ng Onyx 9 lives ang mission. That's 2 and 3 falling down from Falcons at yung Torre na lang ang kailangan para tuluyang kunin ang panalo. Pero hindi! Nakakalimensa with Kyle, TZ and Super Marco wipeout for Team Falcons! Kakamutin na lang, isang kamot na lang yung base. Pero nakalimot din ang Onyx 9 lives na nandoon pa si Bulletproof Super Marco together with Kyle TZ. Naprotektahan nila yung base at naubos ang Onyx 9 lives. By halong gigil din ang Onyx 9 lives dun sa last push na yon at hindi na nila namalayan na unti-unti na silang inuubos netong ni Super Marco. Hindi rin makontrol ng mga Wildcats ang pagpasok. Kaya naman, nakuha ng Team Falcons yung magandang depensa. They are still breathing fine. Another round na sila'y mabubuhay. Yung mga minions ay mabilis lang nakiklear. But for 9 lives, susugod muli. Si Kyle TZ naging target. Hineavy speed. Lahat na binigay. Dalawang ultimates to take down the jungler. At ready nang pumalag muli ang Wildcats. Grabe yun! Pamatay sunog yun, pre! Yung tipong kumakamba, kumaabanti na ulit. Ang mga Falcon ay nabigwasan na kagad. Nabagwisan. Etong si Kyle TZ doon sa may itaas and it's very crucial because the Lord will respond in 15 seconds. Kasabay lang din ang pagbuhay ni Kyle. Ang tanong, madidelay ba to ng Team Falcons para makaabot pa ang kanilang jungler? Mukhang yun talaga ang plano pero papalagyata ang Eagle! Nahinatid! Si Kate Scofield lumipad! Sinosha! Kaso yung Piraga lang ang nawala pero double man! Pin down from the heavy spin! Slap easy poppin! The immortality! Flickering out! Humahabol pa rin ang Wildcats! Sabay-sabay tumatalon! Sabay-sabay pumapasok! No more Lord needed dahil yung Torre sa babaan target. They can possibly end this round! I think this time, hindi na nila itatapon ang pagkakataon para matapos ang bakbakan. Ginagawa pa rin ni Kyle ang paraan para mapahaba pa to pero patuloy ang pagpuwersa ng kupunan ng Onyx 9 lives. Ang pusa na mismo ni Pew ang dumidepensa pero hindi kaya. It's gonna be a swift for the Wildcats.